sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalak, tayo'y magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. At sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo ang langit, ang daigdig, at lahat na narito ay nasa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi niya ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao, at hindi napapasuhol. Iginagawad niya ang katarungan ng mga ulila at balo. Inilulukban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan, at binibigyan niya ng pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan, pagkat kayo may maging taga-ibang bayan ng Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulang ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto
ngunit ngayoy marami na kayo. Sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea, sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis sa mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat.
Since ang atin pong ebanghelyo ay nangungusap tungkol sa pagbabayad ng buwis sa templo, maganda po na muli tayo mapaalalahanan na tayo bilang mga Katoliko ay mayroong responsibilidad na pangalagaan ang ating pong simbahan. Sa ibang mga sekta o relihiyon o kahit sa mga ibang Christian churches, meron silang tinatawag na parang mandate o mandatory contribution para sa kanilang mga miyembro na sa tuwing pupunta sila, linggo-linggo o kung anong mga araw na nakatakda, sila ay magbibigay ng kanilang ikapu o tithing na tinatawag. Sa ating simbahan, sa simbahang Katoliko, ay bagaman nasa mandate natin ito, pero hindi natin nararamdaman na tayo po ay pinipilit, tayo po ay pinipwersa na dapat magbigay ka sa simbahan. Kasi dapat ito, bagamat dapat alam natin ito kasi nga responsibilidad natin pangalagaan ang templo na ating pinupuntahan kung saan tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga po, no, bagamat sabi ko, bagamat hindi kayo pinipwersa, pero hindi ibig sabihin ay exempted na kayo. O lahat tayo. No, tungkulin natin na magbigay para sa simbahan. At ang simbahan naman, titiyakin dapat na anumang ibinibigay para sa templo ay gagamitin para sa kapakanan ng templo at para sa mga gawain ng para sa templo. Halimbawa, no, kung kailangan, isang malinaw din dapat, no, walang bayad ang sakramento. Sa atin, hindi tayo nagbabayad. Kundi yan ay tulong, yan ay donasyon para pagpatuloy din ang gawain. Ang simbahan natin, nagbabayad din ng kuryente. Ang simbahan natin, nagbabayad din ng tubig. At saan natin ito kukunin? Yun ay yung pinagsama-samang tulong at donasyon na nanggagaling siyempre sa lahat ng nagpupunta dito. Pero bibigyan ko ng diin. Obligasyon at tungkulin ng bawat miyembro ng simbahan na magbigay para sa templo. Hindi lang tayo pwedeng puro simba lang, rosaryo, nobina, tapos wala na tayong ginagampanan. No? Hindi pwedeng ganun lang. At minsan nga, hindi pwedeng hingi lang tayo ng hingi sa poong Nazareno. Dapat din marunong tayong magbalik ng biyaya na ipinagkaloob din naman ng poong Nazareno. Dahil wala rin naman tayong, ang lahat ng meron tayo, galing din sa Diyos. Kaya kung sa Ebanghelyo, sabi nga dito, hindi naman dapat magbayad si Kristo. Pero para maging mabuting halimbawa at sabi para wala nang masabi, magbayad tayo ng temple tax o ng buwis. Sa isang banda, pwede rin nating tingnan sa isang anggulo na hindi lang tayo sa simbahan may pananagutan. Mayroon tayong pananagutang magbayad ng buwis ng tama para sa kapakanan naman ng gobyerno o ng bansa natin. Hindi natin pwedeng gamiting excuse na korap lang naman din, nanakawin lang naman din, bakit pa ako magbabayad? Ibang usapin na yon. Ang mahalaga dito, ginampanan mo ang tungkulin mo bilang isang Katoliko, bilang isang mamamayan. At doon, wala tayong pananagutan na o wala na tayong, kumbaga, di na tayo magkakasala at malaya natin masabi na ginampanan natin ang ating responsibilidad. Sana po, bilang isang deboto, bilang isang tao na lagi namang nagpupunta ng simbahan, nawa mas maging mabuting halimbawa tayo sa iba ng pagbabayad ng tamang buwis. Amen? Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo ng buong pananalig kay Jesus
ang banal na napakabuti sa mga makasalanan. Ang ating pong itutugon, Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Upang ang lahat ng tao ay sumunod kay Jesucristong uliran ng pag-ibig sa Diyos at bayan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Upang tayo ay makatulong sa mga kapwang nagbabayad ng malaking utang sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Upang huwag naman sanang pahirapan at pagsamantalahan ng mayayamang bansa ang mga may malaking utang sa kanila. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Upang ang mga buwis na ibinabayad ng mga mamamayan ay mapakinabangan ng buong sambayanan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Hingin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa irarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng
ipapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nila, mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, mayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto
suho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.